Magandang araw mga kaibigan, ako po si Dave Camoyong at welcome sa ating usapang kaibigan na pinamagatang sa lunsod, ating salain at unawain ang mga tanong na sumusunod. Kaibigan, ikaw ba ay broken? Ikaw ba ay nasaktan na sa isang relasyon? Para sa tanong natin sa araw na ito, paano ako gagaling sa sakit na dulot ng isang nasirang relasyon? Ang mundo ay puno ng mga taong may sugatang puso at espiritu at mga sirang relasyon. Kasama sa sakit na dulot ng isang nasirang relasyon ang pakiramdam ng personal na pagkawala ng isang minamahal na hindi iba sa pakiramdam ng isang namatayan. Minsan napakalalim ng sakit na halos hindi na makakilos at makapagtrabaho ang isang tao, at sa mas malalang kaso, maaari itong magbunga ng pagkawala ng katinoan o maging sa pagkamatay. Nag-aalok ang mundo ng iba't ibang paparaanan upang pawiin ang sakit gaya ng pag-inom ng antidepressant, paglalabas ng galit sa isang sulat, pamimili ng mga damit, pagpapaganda at iba pa. Mailan na ipinapayo ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ang pinakakaraniwang gamot ay panahon. Habang ang sakit na dulot ng paghihiwalay ay maaaring mabawasan sa paglipas ng panahon, tanging ang isang anak lamang ng Diyos ang maaaring makaranas ng kumpletong kagalingan dahil tanging ang Kristiyano lamang ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sabi sa awit 147:3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Naunawaan ni Jesus ang sakit na dulot ng pagtatangi ng mga tao. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Pinagtaksilan si Jesus ng isa sa kanyang malapit na alagad. Habang nakakaranas tayo ng sakit na dulot ng nasirang relasyon, dapat nating dalhin ang ating mga kabigatan sa Panginoon. Nakitangis siya sa mga tumatangis at kaya niyang maunawaan ang ating mga kahinaan. Maaring panggalingan ang nasirang relasyon ng mga negatibong emosyon. Naunawaan ng mga Kristyano ang kawalang kabuluhan ng pagkontrol ng emosyon sa tao. Pinagpala tayo ni Jesus ng lahat ng pagpapalang espiritual at tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagtanggap na ito sa atin ng Diyos ay nangingibabaw sa lahat ng pagtangi sa atin ng tao dahil hindi ito nakasalalay sa pakiramdam kundi sa katotohanan. Alam natin na tinanggap tayo ng Diyos dahil sinasabi ito sa atin ng salita ng Diyos, at habang inaangkin natin ang katotohanan ito sa pamagitan ng pananampalataya, binabago nito ang ating mga puso at buhay. Lahat ng tao ay nakaranas na ng sakit na dulot ng nasirang relasyon sa isang punto ng kanilang buhay. Tiyak tayong masasaktan at mabibigo dahil nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng kasalanan. Ang ating reaksyon sa sakit na dulot ng nasirang relasyon ay maaring makapagpatibay ng ating relasyon sa Panginoon. Ipinangako sa atin ng Diyos na sasamahan niya tayo sa gitna ng ating mga kabiguan sa buhay. At nais niya na malaman natin ang kanyang mga kalooban sa atin. Sa atin ang kanyang biyaya at kaaliwan habang namamahinga tayo sa kanya. Sumasa lahat ng bawat isinilang na muling anak ng Diyos ang mga pagpapalang kay Kristo, ngunit dapat nating piliin na gamitin ang mga iyon. Ang pamumuhay sa kalungkutan at kapaitan dahil sa isang nasirang relasyon bilang isang Kristiyano ay gaya ng pagkakaroon ng bilyong-bilyong dolyar sa bangko, ngunit namumuhay ng gaya ng isang pulubi dahil hindi nagwi-withdraw. Hindi natin magagamit ang isang bagay na hindi natin nalalaman. Kaya nga, dapat na naisin ng bawat mananampalataya na lumago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoon at gawin kung ano ang mabuti, kadugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dapat nating harapin ang buhay ng may armas ng tunay na pag-unawa kung ano ang kahulugan
ng paglakad sa pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat hugisin ng ating mga nakaraang pagkakamali, kabiguan, o pagtataksil ng mga tao. Hinuhugis tayo ng ating relasyon sa Diyos. Mga anak tayo ng Diyos, isinilang na muli ng isang bagong buhay, pinagkaluban ng lahat ng pagpapalang espiritual, at tinanggap kay Kristo Jesus. Sumasampalataya tayo na mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan. Inihanda ng Diyos ang bawat isa sa atin sa isang natatanging oportunidad upang lumakad sa lahat ng mga bago sa buhay na ito. Maaring tayong mamuhay ayon sa mga salitang lakas na tinatawag ni Pablo na laman, o maaring lumakad sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito ay ating pagpapasya, nakadepende sa atin. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang baluti, ngunit nasa atin kung isusuot natin ito. Ulitin ko, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang baluti, ngunit nasa sa atin kung isusuot natin ito. Maaari tayong dumanas ng kabiguan sa buhay na ito, ngunit mga anak tayo ng hari, at ang sakit na dulot ng pagtangi ng tao na ating nararanasan ay isa lamang panandaliang sakit kumpara sa walang hanggang kalwalhatian. Nasa atin kung hahayaan natin na magapi tayo ng mga pagsubok na ito, o maaari nating angkinin ang ating mga mana bilang anak ng Diyos at magpatuloy sa kanyang biyaya. Gaya ni Pablo, maaari nating kalimutan ang inaharap at sikaping makamtan ang nasa hinaharap. Mahalaga ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin sa proseso ng paggaling. Nilalason lamang ng pamumuhay sa kapaitan at pagkikimkim ng galit ang ating sariling espiritu. Oo, maaari talagang masakit ang ginawa sa atin ng iba, ngunit may kalayaan sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isang regalo na maaari nating ipagkaloob dahil ipinagkaloob din ito sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo, sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Laging kasama ng mga mananampalataya ang Diyos upang magbigay sa kanila ng kaaliwan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagpula ng lahat ng kaaliwan. Inaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Alam ninyo ang Diyos na hindi maaring magsinungaling ang nangako na sasamahan niya tayo sa gitna ng ating pagsubok. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Sabi sa Isaiah 43 verse 2. Sinasabi sa awit 55:22, ilaga kay Yahweh iyong suliranin. Aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Sa katotohanan, nanggagaling ang pakiramdam sa ating isipan. Kaya upang mabago ang ating pakiramdam, dapat nating baguhin ang ating pag-iisip. Ito ang nais ng Diyos na dapat nating gawin. Sa Philippians chapter 2 verse 5, sinasabihan ni Pablo mga Kristiyano, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sa Philippians chapter 4 verse 8, sinabihan ng mga Kristiyano na isaisip ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Alam ninyo, habang ginagawa natin ang mga ito, mababawasan, kung hindi man, maglaho ang sakit na dulot ng pagtataksil sa atin ng mga tao. Kailangan sa pagtatagumpay sa sakit na dulot ng pagkasira ng relasyon, ang pang-araw-araw na desisyon
na manalangin para sa paggabay ng Diyos at pagbabasa at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Hindi natin mararanasan ang kagalingan sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Manggagaling lamang ito sa Panginoon. Tutulungan tayo ng mga gawain ito na alisin ang ating pansin sa ating sarili at sa halip ay ituon ang ating pansin sa Diyos. Maaari tayong gawin ng Diyos na buo at walang kulang. Kaya niyang pawiin ang ating mga kabiguan at hugisin tayo ayon sa kanyang naisin. Masakit ang karanasan ng pagkasira ng relasyon, ngunit mabiyaya ang Diyos. Bibigyan niya ng kahulugan, layunin at kagalakan ang ating buhay. Sinabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 37, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Diyos, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin." Alam ninyo, ang relasyon ng Panginoon sa kanyang mga anak ay hindi magwawakas kailanman. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nakakaranas ng sakit dulot ng nasirang relasyon, I encourage you, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Handang pagalingin ng Diyos ang sinumang broken-hearted. Ang sinuman merong sugat, kayang-kayang pagalingin ng Diyos ng lahat ng ating mga sugat sa puso, physical, emotional, mental, maging sa ating pag-iisip. Kailangan lang lumapit tayo sa Diyos. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kaibigan, sa oras na ito, kung meron kang sakit na nararanasan, dulot ng nasirang relasyon, bakit hindi ka lumapit sa Diyos? Matapos mong panoorin ang video ito, manalangin ka. Ask God's healing. Ask God's peace. Dahil tandaan mo, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya iwan, hindi pababayaan. Kaya kapatid, laban na. Lumapit ka lang sa Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang sa muli nating saludsod, ating salain at unawain ang mga tanong na sumusunod. God bless you.